Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 25. Let's see what will happen to you. Kung tutuusin, hindi naman afford ni Kai at Faye kumain sa mamahaling lugar katulad nitong Jack's Restaurant. Pero dahil ang isa sa mga kaibigan ni Kai ay nag-celebrate ng birthday dito, nagkaroon sila ng chance na makapunta dito. Kani-kanina lang nakiusyoso si Kai kasi feeling niya may away na nangyayari. Ang hindi niya lang inaasahan ay makita si Cyrus na pinalilibutan ng mga tao. Noong nakaraan sa Grand Clear Hotel, napahiya si Kai dahil kay Cyrus. Gustong-gusto talaga ni Kai na maghiganti sa kanya at ang pagkakataong ito ang perfect timing para sa kanya. Sa isip ni Kai, kahit siya nga hindi kayang mag-dine-in sa restaurant na ito, si Cyrus pa kaya. Napakalaki din ang nagastos ni Cyrus noong nakaraan sa Grand Clear Hotel, kaya for sure wala na siyang pera ngayon. Manager, kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, ang girlfriend ko ngayon ay ex-girlfriend ni Cyrus. Sa tingin ko pwede din siyang mag-testify. Sabi pa ni Kai nang makitang walang kibo ang manager. Oo, ex-girlfriend ako ng taong ta. Game na sabi ni Faye nang tinukoy siya ni Kai. Nalilitong tinignan ng lahat si Faye, hindi makapaniwala. Sinong mag-aakala na kahit ang dating girlfriend ni Cyrus ay tatraderan siya? Mas lalo pang ang naging kampante ang dalaga nang marinig niya ang sinabi ni Faye. Ang dahilan kung bakit pinili kong makipaghiwalay sa kanya ay dahil mahirap lang siya. Kahit ngayon mahirap pa rin siya. Nakikita niyo ba ang suot niya ngayon? Binili ko lang yan sa ukay ng 20 piso. 3 taon niya nang sinusuot yan at hindi man lang siya bumili ng bago. At isa pa, hindi niya kayang bumili ng pagkain sa kantin ng university namin. Unless na lang siguro kung nililibre siya. Sa tingin niyo ba kaya niyang kumain dito kung sa kantin pa nga lang ay hindi na siya makakain? Wala man lang pakialam si Faye kung mapahiya man si Cyrus. Basta lang niyang sinabi ang mga ito nang may nangungot siyang tono. Kung sa tingin ng lahat na hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Kai at ng babae, siguro naman maniniwala na sila ngayon dahil nanggaling na mismo ito sa ex-girlfriend niya, diba? The crowd looked at Cyrus with scorn. Kalmadong tinignan ni Cyrus si Faye. Sa isip niya, hindi ba alam ni Faye sa sarili niya kung bakit naghirap nga siya nang magkasama pa sila? Lahat ng perang kinikita niya sa part-time niya ay mapupunta kay Faye at sa mga luho niya. Kahit na walang kainin si Cyrus, dapat mabili niya ang mga paboritong damit at lipstick ng girlfriend niya. Kung hindi dahil sa kanya, paanong naging ganito kababa ang sitwasyon niya ngayon? Tanggap naman ni Cyrus sa sarili niya nang iwanan siya ni Faye dahil sa pera. After all, lahat naman ng tao sa mundo ay may karapatang magdesisyon ng gusto nila. Ang hindi lang maintindihan ay kung bakit palagi siyang pinapalabas na masama ni Faye after niyang makipag-break sa kanya. Manager, di ba may membership system ang restaurant na ta? Hindi mo ba pwedeng tignan na lang kung may membership card siya? Sabi pa ni Kai. Oo nga no. Nang marinig ng manager ang sinabi ni Kai, bigla niyang naalala na pwede niya rin pala itong gawin. Lumapit siya kay Cyrus at walang ekspresyong sinabi, "Sir, can you please show your membership card?" Tinignan ni Cyrus ang manager at marahang umiling. Saka wala ring ekspresyong sinabi, "Wala akong membership card dito." Sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng nakapalibot sa kanila. Dahil sa sinabi niya, parang inamin na rin ni Cyrus na hindi nga siya nagpunta dito para kumain. Kung hindi nga talaga, isipin mo na lang kung ano nga ang ipinunta niya dito. Faye stared at him with a smug look on her face. Cyrus, sa tingin mo ba magbabago ng pagkapanalo mo sa loto ang katotohanang isa ka lang dukha? Basta-basta ka na lang pupunta sa lugar na ta. Faye couldn't help staring in her heart. Sa sandaling ito, mas sumaya pa si Kai. Nakatitig lang siya ng malamig kay Cyrus. Ito ang gusto niyang mangyari, ang kaya niyang tapak-tapakan ang lalaki gamit lamang ang mga salita niya. Ang isang talunan ay palaging magiging isang talunan lamang. Ang from rags to riches ay nangyayari lang sa pelikula. Of course, ang pinakamasayang tao sa oras na ito ay ang dalaga. Kanina nang hinihingan siya ng ebidensya ng manager, gusto na niyang sumuko. Nagkataon lang na nagpakita ang dalawang ito at tinulungan siya. Sa wakas ay nagkaroon rin siya ng chance na makabawi sa kanya. May bakas ng awa ang sumilay sa mga mata ng magandang dalaga nang tignan niya si Cyrus. Sa tingin niya ay sumosobra na ang pinsan niya, sina Faye at Kite Dot, ang iba pa sa ginagawa nila sa lalaki. Kahit na hindi nga talaga afford ni Cyrus kumain sa resto na ito, hindi naman dahilan iyon para pahiyain siya ng ganito. For a man, such a thing is a trample on his dignity. Kung hindi ka naman pala nandito para kumain, anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ng manager. Hindi ba ako pwedeng pumunta dito kung wala akong membership card? Expressionless na tanong ni Cyrus. Malamang, sino ba ang hindi nakakaalam na ang Jack's Restaurant ay may membership system?
Of course, imposibleng kumain dito ng walang membership card. Malakas na bulyo ng manager. May nang imbita sa akin. Mahinang sabi ni Cyrus. You were invited here. Natigilan bigla ang manager nang marinig ito. Oo, tumango si Cyrus. Sinong mag-aaya sa'yo dito? Hanggang ngayon naman Cyrus nagsisinungaling ka pa rin. Ginagawa mo bang tanga ang mga taong nandito ngayon? Nang iinis na sabi ni Faye. Ano pang tinutunga-tungangan nyo dyan? Inala ko magnanakaw ang lalaking ta sa restaurant. Pulihin nyo siya. Nagalit talaga ng todo ang manager dahil sa sinabing ito ni Faye kaya agad niyang sinigawan ang mga security guards. Sandali, dali-daling sigaw ng babae nang makita niyang kikilos na ang mga guards. Napatingin ang manager sa babae at nagtataka. Nilapitan ng dalaga si Cyrus saka sinabi sa mahinang boses. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? As long as you kneel down now and apologize pwede kitang patawarin. Kaya ko din sabihin kay Manager Sumudio na hayaan ka na lang. Bakit ako hihingi ng tawad sa'yo? Bahagyang sinulyapan ni Cyrus ang dalaga at nagtanong. Matigas ka talaga ah, tignan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo. Hatred can be seen flashing through the girls as she exclaimed. Thud thud. Pagkalayo ng dalaga kay Cyrus. Agad na kumilos ang mga guards para hulihin siya. Ring ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kabanata 26. Si Cyrus ba ang fiancé mo? Sa loob pere ng Jack's Restaurant. Nang sinugod ng mga guard si Cyrus. Ang laki na ng ngisi ng dalaga Faye at Kai. Ang mahinhing babae naman ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Kilala niya ang ugali ng pinsan niya kaya no choice siya kundi manahimik na lang. Hintayin niya na lang na palabase ni Manager Sumudio ang lalaki bago niya kausapin ang manager para pakawalan na lang siya. Kind-hearted as she is, she knows that Cyrus didn't steal anything at all. Lahat ng ito ay dahil sa gustong maghiganti ng pinsan niya sa lalaki. Ring ring. Sa sandaling ito biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan kung sino ang tumatawag. Nakita niyang si Jonathan pala ito. Hello. Paunang bungad niya. Natamimi na lang ang tao sa paligid nang makita nila ang ginawa ni Cyrus. Ano ito? Imbes na magpaliwanag kaagad sa manager, mas inuna niya pa ang pagsagot ng tawag. Hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Chairman, nakarating na po ba kayo sa Jack's Restaurant? Nakangiting tanong ni Jonathan. Oo, pero gusto akong paalisin ng manager. Nagpapaliwanag naman ako sa kanya pero hindi siya nakikinig. Cyrus said in helpless tone. Chairman, pasensya na po kung ganon. Baka hindi ko naipaliwanag ng maayos ang bagay na ito. Kung pwede po sanang tawagin niyo ang manager. Kakausapin ko po siya. Kinakabahang sagot ni Jonathan. Okay. Bahagya siyang tumango at saka ibinigay ang cellphone kay Manager Sumudio. Walang emosyon niyang sinabi, may gustong kumausap sa'yo. Sino? Nagdududang kinuha ng manager ang cellphone kay Cyrus at saka mahinang tanong, hello, sino ito? Harold Sumudio, sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo. Galit na sigaw ni Jonathan. Sir Lopez. Takot na takot si Manager Sumudio at hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. Umanap ka ng tahimik na lugar ngayon din. Pasigaw na sabi ni Jonathan. Opo. Mabilis siyang tumango at pagkatapos ay tumalikod at tumakbo sa malayo. Alam ni Jonathan na hindi pwedeng mabunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus kaya sinadya niyang palayuin ang manager. Matapos makita ng mga customers ang pag-alis ng manager, bigla silang nalito. Pero hindi nila masyadong iniisip ito. Ano naman kung nakahanap ng tutulong si Cyrus sa kanya? Maliligtas ba siya? Nang hahamak na tinignan ni Faye at Kai si Cyrus. Na para bang hindi makapaghintay sa kung anong gagawin ng restaurant management sa kanya. Nika, do you want to handle this or let's just forget this? Anyway, nakuha mo na ang gusto mo. Let bygone be bygones, okay. Pakiusap ng dalaga sa pinsan niya after niya mag-alinlangan saglit. No, I must deal with this Cyrus today. Insan, hindi mo alam kung gaano ka-despicable ang taong ta, eh. Sinadya niya yun kahapon. Nagdadabog na sigaw ng pinsan niya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga dahil sa sinabi ng pinsan niya. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Sa kabilang banda at nasa dalawang dalaga ang atensyon ni Kai ngayon. You should know that the two of them are the best when it comes to beautiful women, even Faye couldn't compare. Faye and Kai are just together because they want to have fun. Naturally, hindi nila mahal ang isa't isa, kaya't pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan. Nilapitan ni Kai ang mas batang dalaga. From the way he's moving, his intention is very obvious. Nang makita ni Faye na planong makipag-flirt ni Kai sa ibang babae sa harap niya pa mismo. Biglang naging blanko ang ekspresyon niya.
Pero kahit ganoon pa man hindi siya nagsalita para umangal. Ang kaya niya lang gawin ngayon ay tumayo sa pwesto niya ng may napahiyang ekspresyon. Hindi mapigilan ni Cyrus na matawa nang makita ang eksenang ito. May nakakatawa ba? Malamig na sigaw ni Faye nang makita niyang tumatawa siya. Napailing na lang si Cyrus pero hindi sumagot. Please, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Kai sa dalaga. Sino ka ba para sabihin ko? Tayuan mo nga ako. Naiinis na sagot ng babae at walang pakialam kung mapahiya man si Kai o ano. Kahit na tinulungan siya ni Kai kanina kaso hindi magustuhan ng dalaga ang pakikipag-flirt niya sa harap pa mismo ng girlfriend niya. Natural hindi maganda ang sagot niya sa kanya. Nahihiyang napangiti na lang si Kai bago naglakad pabalik sa tabi ni Faye. Sa mga sandaling ito nagmamadaling bumalik ang manager hawak ang cellphone. Kitang-kita ang nerbiyos sa mukha niya. Tumitagaktak din ang pawis niya na para bang kakalabas niya lang sa sauna. Nagtataka naman ang lahat ng nakakita sa kalagayan ngayon ng manager. Hindi ba nakipag-usap lang siya sa kung sino man ang tumawag? Bakit naging ganito ang nangyari sa kanya? Tingin sa kaalaman ng lahat ang Jack's Restaurant ay nasa pamamahala ni Jonathan. Which means, si Cyrus ang pinaka-boss ng establishment na ito. Hindi man lang pumasok sa isip ni Harold na ma-offend niya ang boss niya. Hindi na maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Sir De La Cruz, pagpasensyahan niyo na po talaga ang nangyari ngayon lang. Naiklaro ko na po ang hindi natin pagkakaintindihan ngayon. VIP customer nga po talaga kayo ng restaurant namin. Nanghihingi po ako ng paumanhin sa pagtrato ko po sa iyo kanina. Napakagalang niyang sabi nang tumigil siya sa harap ni Cyrus. Lahat ay nagulat at napasinghap nang marinig nila ang sinabi ng manager. Sinong mag-aakala na dahil lang sa isang tawag ay biglang magbabago ang ugali niya? Kung hindi lang siya pinagsabihan ni Jonathan na hindi pwedeng malaman ng iba kung sino nga ba talaga si Cyrus. Siguro lumuhad na si Harold ngayon sa harap niya para humingi ng tawad. Isang napakalaking kahihiyan kapag nalaman ng iba na ang isang hamak na manager lang ay inakusahang magnanakaw ang chairman ng kumpanya. At pilitin itong lumabas ng restaurant. Pati ang dalawang dalaga, sina Faye at Kai ay gulat na gulat din nang marinig ito. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga nang humakbang siya palapit sa manager. Pwede na ba akong umalis? Poker face na tanong ni Cyrus. Yes po, yes po. Hindi pinansin ni Harold ang dalaga bagkus ay busy siya sa pagsagot kay Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya kay Harold tsaka kalmadong umalis. Naguguluhan ding tinignan ni na Faye at Kai si Cyrus. Manager Zamudio, what the hell is going on? Bakit mo bigla na lang hinayaan ang taong ta na umalis? Hindi kumbinsidong sigaw ng dalaga. Ma'am Suarez, isang misunderstanding lang po ang nangyari kanina. This gentleman here is indeed a VIP in our restaurant and a guest in Supreme Private Room number 3. Nagpupunas ng pawis si Harold habang lumalapit sa dalaga at sinabi sa mahinang boses. A guest in the Supreme Private Room number 3. Parehong natigilan ang dalawang dalaga sa sinabi ng manager. How is this possible? Tayong dalawa lang naman ang guest doon, di ba? Siguradong nagsisinungaling ang Cyrus na yon. Manager, bilasan mo at pabalikan siya dito. Agitated na sigaw ng dalaga. Ma'am, hindi po ako nagkakamali. Guest din po siya doon. May registration record sa front desk namin. At nakasulat doon na siya mismo ang nag-book ng private room. Nakakunot noong sagot ng manager. Impossible. You must have made a mistake. Ang pinsan ko ang nag-book ng appointment dito, paanong si Cyrus? Habang nagsasalita, tinignan ng dalaga ang pinsan niya. Ma'am, kung hindi po kayo naniniwala, pwede ko pong ipakita sa iyo ang registration book namin. Hindi pwedeng i-disclose ng manager ang identity ni Cyrus kaya wala siyang ibang magawa kundi ito na lang. Dalhin mo dito. Hindi ako naniniwalang may pera ang taong yun para mag-book dito. The girl exclaimed, completely unconvinced. No need. Hindi ako ang nag-book ng private room. Ang fiancé ko ang gumawa nun. Sa mga sandaling ito, napakagat ng labi niya ang isa pang dalaga at saka mahinang nagsalita. Ano? Biglang nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig niya ito.